Good morning mga kapatid! Kamusta na nga pala kayo? Ako nga pala si Lian Joy, ang magbabahagi ng Daily Bible Testimony ngayong araw na ito, September 27, 2025. At ang napili ko po palang i-testimony sa araw na ito ay ang Santiago chapter 4 verse 2. At sinasabi po dito na mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Yes po, kagaya po ng nakaraang event namin na nung mayroon po kaming isinagawa at yun po ay kami po ay nagka-understanding po muna bago magkasundo-sundo sa kung ano ang gagawin. Yun po ay sa aming paaralan. Lahat po ng aming ginagawa ay hindi po na tatapos ng wala po munang pagsasagutan. Ngunit salamat po sa Panginoong Hesus at iyon po ay hindi nagbigay sa amin ng nagpababa sa amin at hindi po namin pinabayaan na kami ay matukso ng demonyo. At mas lalo pa po namin pinatatag ang aming mga loob upang magkasundo-sundo po. Kagaya po ng event namin sa school na kami po ay sasayaw at tutugtog. Kami po ay nagkaroon muna ng pagbabangayan, ngunit mas pinili po namin magpakumbaba at ipinaliban po namin ang pride po ng bawat isa. At syempre po, bilang isang mananampalataya kay Panginoong Hesus, isang Kristiyano, kailangan po nating magpakumbaba. Dahil lahat po ng ating ginagawa ay para kay Panginoong Hesus at ang lahat po ng ito ay hindi po natin magagawa kung wala ang guidance ng Banal na Espiritu at kung hindi po tayo magpakumbaba, tayong lahat po ay walang mararating. Kaya naman po pinagpapasalamat ko na kami po ay nagkaroon ng kooperasyon sa bawat pag-practice po namin, syempre po para masanay at maging successful ang aming gagawin. So far po, nung nag-perform na po kami, lahat po ng aming ginawa ay mabuti, wala po. At pagkatapos po nun ay wala pong nangyari na pagsasagutan, pag-aaway-away, dahil nakalimutan na po ng lahat dahil sa maganda po ang kinalabasan ng aming ginawa. At pinagpapasalamat at sabi pa dito, may mga bagay na gustong-gusto ninyo ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Yes po, dahil po sa misunderstanding na iyon, kami po ay nagkakasagutan sa aming GC. Ngunit hindi po namin pinabayaan na kami ay matukso ng demonyo at napag-usapan po namin na ipagpaliban po muna iyon dahil ang ginawa po namin ay para po yun sa aming grades, performance task po namin iyon. At
Sabi pa po dito, hindi ninyo makakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Kaya po, nung gabing iyon, sinabi ko sa aking sarili na magdadasal ako kay Panginoong Hesus at sasabihin ko sa Kanya ang lahat ng nangyari at siya na po ang bahala sa kung ano man ang gusto niyang gawin at kung ano man po ang nais niyang gawin namin. Kaya, ayun po, ang ginawa ko po ay hindi na po ako sa kanila, nag-chat na din, hindi na din po ako nag-chat sa kanila, tsaka po sila sa akin, nag-chat po sila sa akin na humingi po sila ng tawad at nag-explain po sila. At yun naman po ay aking tinanggap dahil si Panginoong Hesus ay nagpapatawad, ako pa kaya na kanyang nagasunod lamang. Kaya lahat po ay naging maganda at naging okay po dahil sa nagkasundo-sundo na po kami. Kaya paalala sa lahat na palaging manalangin sa ating Panginoong Hesus kung tayo ay nangangailangan, kung tayo man ay nagdurusa, may nararamdaman na kakaiba, may sakit o kung ano-ano pa man, si Panginoong Hesus lamang po ang ating laging malalapitan kaagad-agad. Tayo po ay manalangin lamang sa Kanya at humingi ng tawad. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless us all. Jesus loves us. Bye-bye!